Good evening. Welcome sa panibagong episode ng Aksyon, Serbisyong Kababayan ng inyong lingkod, Nancy Esquera. Ngayon po ay araw ng Huwebes dito sa Amerika, Biyernes po sa Pilipinas, at ang oras po ngayon, syempre dito sa Los Angeles, California, ay ganap ng alas 6:19 na po ng gabi. Maayong umaga again sa inyong tanan, sa mga kababayan natin sa Central and Western Visayas na nasalanta po ng bagyong si Yolanda. Alam po naming mahirap ang inyong pinagdadaanan sa ngayon, pero ika nga tuloy po ang buhay. May mga nawawala pero may darating din po na bagong ngiti ng umaga para sa lahat. So patuloy pa rin po namin kayong pinagdarasal na sana ay maibsan ang inyong mga kalungkutan at pagdadalamhati po kahit panandalian lamang. Sa mga kababayan po natin na nandito sa Amerika, magandang gabi po. Para sa inyo rin po itong programang ito ngayong gabi dahil tatalakayin po natin ang magandang regalo sana sa atin ng USCIS. Makakasama po natin tonight syempre si US Immigration Law Expert Attorney Dennis D. na siya pong magpapaliwanag sa atin kung paano at sino po ang makaka-avail nitong mga measures na ito mula sa USCIS nga po na ipinalabas po noong isang araw. At bago yan, syempre ang programang Aksyon Serbisyong Kababayan po ay nais na makapagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga usaping makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, particular po sa mga Pilipinong nandito sa Amerika, sa kanilang mga pamilya na rin po na nasa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo na rin. Layunin po naming magserbisyo sa mga Pilipino ng taos-puso at walang pag-aalinlangan syempre. And again, this is your host, Nancy Ramos Esguera. I'm inviting everyone to join us tonight dito lamang po sa podcastpilipinas.com at napapakinggan niyo po kami ngayon ng live. Replay po ng tonight's episode will be available at podcastpilipinas.com. Also, like our page on Facebook, Podcast Pilipinas, para po sa mga latest updates din ng aming website. And you can also download our episodes through iTunes, YouTube, Spreaker.com, and SoundCloud.com. Ang eksaktong oras po uli ay alas 6:21 na po ng gabi. Ngayong gabi po ay tatalakayin natin ang tungkol sa tinatawag na temporary protective status na ipinalabas nga po ng US Immigration para sa mga kababayan natin na apektado po ng bagyong Yolanda. At bago po, syempre yan, noong November 8 po ay sinalanta ni Yolanda ang buong kapuluan ng Visayas sa Pilipinas kung saan nga po ay mahigit sa 4,000 yung nailathalang namatay at libo-libo pa rin po yung mga kababayan natin yung mga malubhang nasugatan din doon sa nakaraang napakalakas na bagyong si Yolanda. At syempre, hindi pa rin po lahat ay kumpleto yung kanilang pagkain sa araw-araw. Buong mundo po ang alam natin na nagtulong-tulong upang makakain, damitan at yung ating mga kababayan doon, kabilang na po yung ang bansang Amerika sa nagbigay po ng napakalaking tulong sa ating mga kababayan, mga pagkain, gamot, damit at kung ano-ano pa. At maliban po sa mga tulong na ito, ay katulad po ng binanggit ko kanina, ay nagpalabas din po ng malaking tulong pag-asa ang USCIS para sa mga kababayan natin na nandito po sa Amerika. Bukod din dito ay nag-offer din yung Amerika na pagdadala o pag-aampon sa mga batang naulila po o nawalan ng mga magulang sanhi po ng trahedyang si Yolanda. Pag-uusapan po natin maya-maya lamang po kasama si Attorney Dennis D. Kailangan po nating mahimayan. Siyempre, yung latest report po na nakuha natin tungkol sa mga kaganapan sa Tacloban ay nagiging maayos na daw po. Siyempre, yung peace and order doon. At last week, I think na pag-usapan natin yung tungkol sa mga nakatakas na mga bilanggo or yung mga bilanggo na nasa loob ng
ng bilangguan doon sa Tacloban na ang report before meron pong mahigit sa 600 na mga inmates. Sinigurado po ng BJMP or ng Bureau of Jail Management and Penology na ngayon po ay mahigit na inmates, 100 inmates yung nakatakas noong kasagsagan ng bagyo na sinasabing yun po yung nag-aahasik ng mga kaguluhan ngayon doon ay mahigit na lang po sa 80 daw yung pinaghahabol at nakakalaya hanggang sa ngayon. More than 50% na din po yung sinasabing nakiklear na sa area nung pong nasalanta ng bagyo. So tonight, I'd like to welcome again, di ko na paghihintayin pa, ang ating magiting na abogado na si Attorney Dennis D. na nagpapasalamat po ang Podcast Pilipinas dahil lagi po siyang nandyan. Good evening, Attorney. Good evening, Nancy. Kamusta? Special, parang hindi tayo, nawala na yung mga kasama natin. Tayong dalawa na lang yung natira. Oo, medyo malungkot. Magsasabunutan tayo ngayon. Masaya yung podcast last time, ano? I know. Kaya nga. Complete attendance. Oo. Yeah. Gagawin natin yun paminsan-minsan. Oo. Para lahat ng side, naririnig. Oo. So, kumusta ka na? Ako ay mabuti naman. Actually, busy yung araw ko today. Akala ko nga hindi ako makakaabot ng on time. Pero late pa rin. Ayun naman ang buhay dito. Yeah. Takbo ka ng takbo. Then you sleep for a few hours. Then wake up. And then simula na naman ang trabaho. I know. Kasi kanginang umaga, paghatid ko sa anak ko, talagang takbo na ako sa client. And then, andyan na lang, 3:00 na naman pala. Uwi ka na naman. Pipick up ka ng bata. And then, maya-maya, medyo madilim na. Meron ka pang kliyente na naghihintay. So, ganun talaga dito. Kailangan magtrabaho ng sagad para mabuhay po tayo. Ayan, Attorney, how about you? Diyan ba sa California, kaliwat ka fundraising pa rin sa Typhoon Yolanda? Oo. Kaliwat ka yung Kahapon, marami tayong nakikita. Oo, 2 days ago, nasa panaderya ko, Filipino store sa Major City. Ayan, meron silang fundraising doon. Nandun sa counter nila yung basket. Maglaglag ka ng donation. Kahapon naman, I was here in Belleville. Merong Filipino store dito, grocery. Meron din maganda yung marketing ng Filipino store kasi meron silang isang malaking balikbayang box doon. Hulog mo doon kung yung anong gusto mo i-donate. Pero syempre, yung galing doon sa tindahan nila, you'll buy something. Magandang marketing ploy. Bibili ka, huhulog mo doon, papadala nila sa Philippines. Oo. Ayos yun. I just don't know kung tama yung mga padala kasi kung cheese curls yung mga padala, di ba? O kung chocolate, ang question yung pa talaga yung kailangan nung mga tao. So, I think ang pinamaganda is pera, no? Meron din naman sila doon na basket kung saan pwede ihulog yung pera. And then, note naman doon na ipapadala through ABS-CBN or GMA7. Oo. So, yun ang mga nakita ko the past days dito. Which is very good kasi bayanihan ang tulong yung mga Pilipino. How about, Attorney, yung for example, yung 'di ba office ka, yung law office mo. Yung mga katabing what do you call this? Ibang company na katabi ng opisina mo. Meron ka bang naririnig na gumagawa ng paraan para makalikom din? Doon sa building, sa building namin, hindi pa ako nangangatok ng mga opisina. Kahit yung mga clients ko, well, I ask them to donate sa ABS-CBN or sa GMA7, but I don't
spearhead yung donation kasi malaking responsibility yan. Anyway, madali na ngayon di ba? Mag-donate. You just text, for example, American Red Cross and then they charge $10. Yung GMA7 tsaka ABS-CBN merong bank account sa Wells Fargo. So, madali na. You just tell people na if you want to donate, ito yung information, then you can do it. Yeah, tama yan. At para yung katulad ko, syempre meron din mga ibang nagtatanong sa akin paano kami makakapag-donate, di ba? So, syempre ayaw rin naman natin na magkaroon ng responsibility. So, pinapasa natin dun sa mga talagang legal tsaka yung yung hangad, yung group talaga na hangad na makatulong. Oo. Yeah. And last week I was with Judge Victor Sison. Last week nag-fundraising sila, Jersey City, si Mayor Fulop, tsaka may Filipinong assemblyman. I can't remember the name. Pero nagkaroon sila ng fundraising. They were able to raise sa pledges, I think 30,000. Hindi rin nila alam kung saan dadalhin. So proposal is hatiin na lang sa 7 tsaka sa ABS-CBN. Oo. Yun ang last week. Pero good news yung sinabi mo kanina, yung balita na yung picking up speed na yung relief effort sa Tacloban. Yeah, dapat lang, ang dami na ang dami. Have you been to Tacloban? Yung airport nila, nakita mo na ba? No, hindi pa ako napunta doon. I've been to Davao City Airport, Dumaguete City Airport sa Palawan. Pero I've never been to Tacloban. Pero I'm assuming na yung size ng mga airport natin sa probinsya pare-pareho. Oo, kaya anong tawag dito? Last week maganda yung dinidiscuss natin nila Sara at saka nila Pastor, di ba? Kung mabagal ba yung response ng government. I checked online yung airport, Tacloban Airport. It's a single I don't know kung in-update na nila, pero according to the single-story terminal building, one boarding gate, one baggage carousel. So, yung airport. And then you have to bring everything there. Yung buong siguro at least 50% ng DPWH, yung 50% ng AFP. So, I think that was the problem nung una. Kaya, hindi madala doon yun. So, ngayon siguro nakasettle na sila, nakapasok na yung mga kailangan ipasok, traktora and everything. So, that's good news para sa mga kababayan natin na na nasalanta. I know, pero yeah. Pero hinahanap ko yung ipinagmamalaki ng ng Philippine Coast Guard na mga barko. Yung Betular ba 'yan? Kasi every year I think sinasabi nila nag-upgrade sila ng mga kagamitan, 'di ba? So Oo. Nasaan na yan? Yun ang tanong. Nasaan yun? Tapos, siguro kahit na tatlo lang yung C-130 ng Pilipinas, pero nasaan yun nung time na kailangan talaga na, magbigay ng tulong yun sa area. So, yeah, anyways, attorney, syempre, maganda yung nangyayari ngayon dahil medyo smooth na nga yung kaganapan dun sa Tacloban. Nakita mo naman yung meron ng tent city, di ba? So, maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan doon. Pag-usapan natin, attorney, kasi syempre after this tragedy nga yung sa Yolanda, kailangan maunawaan natin, lalo ng mga kabayan natin, kung ano talaga itong nilalaman nga nung yung pinalabas ng USCIS na temporary protected status. Ano bang ibig sabihin nun para sa atin? Oo, actually, Nancy, yung temporary protected status, isinusulong pa lang yan.
Kung yun ang maaprubahan, mas malawak yung benepisyo na may bibigay sa ating mga kababayan na nandito ngayon. Lalo higit sa lahat yung mga kulang sa papeles. Right now, may binigay yung USCIS. Kung i-check niyo yung website nila, merong mga relief measures na binigay. Pero maliliit lang ito, pero kahit papaano makakatulong. Basically, Nancy, yung binibigay ngayon ng USCIS, mga extension lang sa filing extension, tsaka expedited processing ng mga papers. We all know that it takes time for them to process the papers. So, kung isa ka dun sa apektado ka nung nakaraang bagyo, then you just notify the USCIS and then mas mabilis, papabilisin nila yung bibigyan ka ng priority sa pag-process. Okay, so ito ba itong proposal na ito para sa mga apektado lang ng bagyong Yolanda or covered lahat ng mga Pilipino na nandito? Yung binibigay na relief measure ngayon, yung mga expedited processing tsaka extension of filing, I think it's going to be very specific na kailangan apektado ka. Siguro taga-Bisaya ka, taga-Visayas ka o taga-Tacloban na I'll give you an example. Yung extension ng magpa-file ka ng extension. Kailangan may paliwanag natin ngayon yan kasi maraming nakikinig sa atin ngayon na naghihintay ng kasagutan talaga. Ano ba talaga to? Kasi yung iba talaga hindi naintindihan pa kung ano yung ibig sabihin nitong pinalabas ng USCIS. At bago mo explain yan, attorney, gusto kong batiin yung mga nakikinig sa atin ng live ngayon. Pagbati mo na ako, ha? Sige. Okay. Show mo to Hindi, baka makalimutan ko kasi nakikinig si Francis Ramos, yan, tsaka si Kim Robert Pilare, si Daisy Jimenez, at syempre yung iba pa nating mga masugid na taga-subaybay. Good evening po sa inyo lahat. Ayun, attorney, yun lang, baka kasi makalimutan ko. Oo, ibabati na rin ako yung commander-in-chief ko. Nakikinig ba? Dalawa kong sikiting, si Maddie and si Wisi. Matulog na kayo. Dahil napasok pa tomorrow. Ayun. Actually, yung anak ko din nandun nasa room. After this live podcast kasi tonight, meron pa akong isang client na nasa hospital and then kailangan akong bigyan ng ride pa uwi. So, Lagari. So medyo malayo pa yun. Lagari yun. Pero he's special. Napakabait nung client na yun. So deserve niya na maasikaso ng maayos. So anyways, attorney, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. Sino-sino yung pwedeng maka-avail nitong proposed measure na ito? Discuss muna natin yung kung ano na yung available, yung pwede nang i-avail ng ating mga kababayan. And then later on, i-discuss natin yung propose na temporary protected status na mas malaki yung sakop, mas malaki yung benepisyo. Opo. So, let's start with what's available right now. Sabi ko nga, for example, you are a tourist here. Alam mo, pagpasok mo dito, tatatakan yung passport mo, nakalagay doon kung hanggang kailan ka pwede mag-stay. Dapat before mag-expire, umuwi ka na. Otherwise, mag-overstay ka. Ngayon, dahil yung typhoon, especially for example, ikaw ay taga-Tacloban, paano ka uuwi? Sinong uuwian mo? Kung uuwi, kumbaga wala ka nang uuwian, wala kang bahay, wala ka ng pamilya doon,
So, ang binibigay lang ngayon, kahit for example, nag-expire na yung yung allowed stay mo, pwede ka pa ring mag-file ng extension noong non-immigrant visa mo na tourist visa. Allowed naman yan, really. Na, for example, 6 months to stay here, gusto mo pa mag-stay ng mas matagal, you file an application for extension. Pero, you file that one before mag-expire yung yung allowed stay. Ngayon, ang binibigay ng USCIS, kahit nag-expire yung stay mo, pwede ka pang mag-file ng extension. Kasi that's not allowed anymore eh. Kung wala nitong ahayan na typhoon, pag nag-expire na yung stay mo, kailangan umuwi ka na. You cannot file belatedly yung request for extension. Oh, okay. So that's one example. It's not a lot. Binibigyan ka lang ng extension sa pag-file ng kailangan. So walang bago. And then another one. So ibig sabihin nito yung okay, go ahead, attorney. And then the other one, yung expedited processing. It doesn't mean na kailangan available na yung visa number mo. Meaning, ready na, ripe na for adjudication, ipaprocess na talaga. Di ba, alam naman natin, we wait for visa numbers. For example, yung kung mag-petition ka ng kapatid mo, you're a US citizen, ang waiting time yan, at least 20 years. Yun yung estimate. It doesn't mean expedited, pwede ka nang mag-file ngayon kasi yung 20 years tatanggalin na nila, ipaprioritize ka nila. No, that is not what is being provided. Ang sinasabi lang, kung for example, pinaprocess na ngayon yung papers mo kasi available na yung visa, may visa number na available, pwede mong i-inform ang USCIS na apektado ka, yung mga kamag-anak mo, kailangan na nilang makapunta agad dito. So, bibilisan yung pag-process para mas mabilis silang makatungo dito. Okay. Okay. Pero yung temporary status, yung temporary protected status na tinatawag, hindi ito magre-resulta katulad ng sinasabi mo kanina na pwede silang mag-renew, 'di ba? Hindi ito magiging resulta nung pagkuha ng green card. Walang connection ito sa pagkakaroon ng green card, right? So let's go naman doon sa nusulong ng mga immigration lawyers na hopefully isulong din ng i-take up ng bansang Pilipinas through diplomatic channels, i-request ng US government na mag-declare na ang Pilipinas ay part ng temporary protected status. Okay. Ano ba yung temporary protected status? Pag yung bansa na-deklara na TPS, temporary protected status, ibig sabihin nun, merong nangyari doon sa bansa na yon na either man-made or natural disaster na it's not advisable na yung mga citizen ng bansang yon ipauwi doon. So, halimbawa, giyera. For humanitarian reasons, kung papauwiin yung mga citizens doon, ng bansang yon, parang sinintensya mo na silang mamatay. Kasi pagdating nila doon, nasa gitna sila ng giyera. So ibig sabihin, attorney, yung mga bansa na na nagbibigay ng temporary protected status, hindi lang basta Amerika yung pwedeng magbigay nito, right? Katulad yung sa pero tayo yung dinidiscuss natin is specifically yung binibigay ng Estados Unidos na temporary protected status. Pero totoo 'yun. Dapat ang mga bansa for humanitarian reasons kung hindi
kung masyadong magulo yung bansa na ipagtatapunan mo ng mga illegal ng mga immigrants, dapat hindi mo gawin. Okay. Oo. And fortunately, we are one of the civilized countries na kapag ganyan, for humanitarian reasons, kino-consider na maging under TPS yung isang bansa. Naalala mo yung Haiti, yung lindol, ang daming namatay. Oo. That brought so much hardship sa bansa, sa gobyerno. The government was crippled because of that up to now. So, dineclare na TPS yung Haiti. So, yung mga Haitian dito na hindi makabalik doon, binigyan sila ng TPS. So, they were able to stay here. Okay. So, tama yung sinabi mo kanina na it won't lead to green card kasi temporary lang siya. And then, pag na-determine na ng US government na wala na yung hardship, tapos na for example yung gera, naka-recover na yung Haiti, then tatanggalin na yung bansang yon sa TPS, sa status na yon, and papauwi na yung mga Haitian. Okay. Ngayon, ang pinopropose, ang hinihingi ng mga immigration lawyers sa pangunguna ng AILA. I don't know kung yung embassy dito nag-request na, but they should mag-request na sa White House na i-declare ang Philippines under protected status. Reason yan. So, sino dapat yung magsulong talaga nito? Anong grupo dapat yung magsulong nito? Actually, ang dapat mag-request yung Philippine government. Okay. Hindi ang desisyon nito nasa White House. Hindi sa Congress. So, alam mo naman kung gaano yung lower house, yung Kongreso sa mga illegal immigrants. Tama. Di ba, the past podcast natin, dinidiscuss natin yung immigration reform law na hindi umusad-sad. Paano kung hindi umaksyon yung gobyerno ng Pilipinas tungkol sa issue na to? Anong mangyayari? Kung yun ang rule, country to country ito, so government to government. This concerns the citizens of the Philippines. So, imposibleng hindi. That will be very, very irresponsible for the Philippine government not to ask the US government to consider to put Philippines on the TPS. Tama. Okay. Go ahead, Nancy. Sige, attorney, tuloy mo. Oo. Sabihin mo lang kung nakakatulog ka na. Nakikinig ako, ninanamnam ko bawat salitang lumalabas sa iyong mga namumutawi mula sa iyo. Kasi syempre ako, marami ako natututunan sa iyo, sa totoo lang, attorney D. Kasi syempre, araw-araw nga kailangan mag-aral tayo, di ba? So, hindi ako katulad mo na eksperto sa batas ng US immigration. Pero, I'm willing to learn. Na gusto ko ring matapunan yung utak ko kung ano yung laman ng utak mo. So, good. Ngayon, alam mo na kung paano yung set up sa law school, Salita lang ang salita yung professor mo discussing laws, pero you cannot sleep. Oo. Anong tawag dito? Going back, yung TPS, kung bakit pwede tayong maging eligible to be under the TPS is because yung massive destruction by Typhoon Yolanda. Kahit nasabihin natin na sa Visayas region lang tumama, yung resources ng bansa, which is very limited, ay mapupunta lahat doon. That it is very possible that the Philippines would not be, the government
would not be able to take care of some members of the citizenry. Na pag yung mga Pilipino, for example, na sa United States, pauwiin lahat sila sa Philippines, hindi sila maalagaan, hindi sila maasikaso ng gobyerno. And we all know, Nancy, na kahit walang bagyo, hindi kaya alagaan ng gobyerno natin yung I know. Mga Pilipino, hindi ba? I know, sinabi mo. Attorney, kasi yung nasalanta ng bagyo na si Yolanda. Siyempre, alam mo ng marami, buong mundo, na medyo mahihirapan pa rin talaga yung Pilipinas na makaahon. Mahaba yung proseso nung pagbawi dun sa mga nawala. Siyempre, so habang hindi ba nakikita, for example, naisulong nga itong TPS na ito, habang hindi pa nakakabangon yung area na yon sa Pilipinas, ganun din ba kahaba yung pagbibigay ng TPS para sa mga sa mga apektado? Oo, ang preliminary TPS, pag nabigyan tayo, ang coverage nito, basta ang qualification is basta Filipino ka. Okay. So, it not necessarily na kailangan nasa Visayas ka, nasa Tacloban ka, bago ka maka-avail ng benefits of TPS. Initially, bibigay dyan 6 to 18 months stay. Ang benepisyo dyan is hindi ka pwede arestuhin ng Department of Homeland, hindi ka pwedeng i-deport. And then maka-apply ka ng work permit, meaning makatrabaho ka during the 18 months that you would be staying here. Okay, all right. So, as I've said, it won't result to green card, but you would be able to stay here and work here legally and send money to your relatives in the Philippines na naghihirap gawa ng nakaraang bagyo. Okay. So, attorney, ulitin lang natin, kung sino yung pwedeng mag-avail nito, kung sakali na maisulong nga itong TPS. Oo, yung mga Pilipinong nandito sa Amerika. Oo. Unang-una pagdasal natin na ilagay tayo sa TPS. Pangalawa, the reason why we're discussing this is para maging aware yung Filipino community kung ano yung mga posible. Kasi ito very possible na tama. malagay tayo, mabigyan ito kung ano yung posibleng maitulong sa mga kababayan and mapag-usapan sa komunidad, para alam natin kung ano yung nangyayari. Tama. Again, ang magiging beneficiary nito lahat ng Filipino citizen. Kahit taga-Batanes ka, kahit taga-Sulco na hindi man lang tinamaan ng hangin ng Yolanda, ang consideration kasi is the whole country was affected. The whole country, all right. The government, the economy is no longer equipped to accept back yung mga citizen na nasa ibang bansa, particularly sa case natin sa United States. Oo. Ngayon, ang TPS, kagaya ng binigay sa mga Haitians nung nagkaroon ng lindol, 18 months. Sabihin natin 18 months maximum. Pero that's upon the discretion, it's upon the discretion of the White House through the Department of Homeland Security to extend this. Ini-extend nila ito. Kapag upon the determination na nakabangon na yung Philippines, which is natatawa ako kasi inisip ko sabihin ng White House, hindi pa rin nakabangon yung Philippines Because kasi kahit walang bagyo, hindi tayo makabangon di ba? Because of all the corruption. Iniisip ko, pag-iisipan ng mga politiko dito, if once we give TPS to Filipinos, hindi na sila uwi. Kasi the economy will never improve. Sa palagay mo, paano yung malaki rin ba yung epekto ng pagbibigay ng medyo maluwag na visa papunta dito from the Philippines to here? I'm not sure kung anong epekto ng bagyo.
regarding dyan sa sa visa na, meaning yung tourist visa. Tourist visa, oo. I don't think it will affect yung mortality rate kasi marami, di ba? Yan ang issue sa atin, yung mga nag-a-apply, madaming nagde-deny. I'm not sure na may epekto yan. Na lalambot yung puso ng mga officer and then approve you can visit the States. Pwede rin, di ba? Kasi depressed yung mga Pilipino. They need to magbakasyon, mag-unwind. I know. So, posible. You don't. Yeah. Apektado kami. Gusto namin makalimot. We wanna go. Di ba? Kasi, I know. Yeah, speaking of yung sa Pilipinas, no, meron na tayong bagong US ambassador to the Philippines. Pangalan niya yung Philip Goldberg. Na nanumpa noong Thursday. At syempre nagpahiwatig din siya ng malungkot doon sa nangyari nga sa Pilipinas. Willing din siya na magbigay pa ng mga maitutulong pa ng Amerika para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Attorney, mag-break muna tayo at babalik po kami mga ilang minuto lang po.
you back. Okay, magandang gabi po ulit sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng Aksyon Serbisyong Kababayan. Ang inyo pong lingkod, si Nancy Ramos Esguera po. At ang eksaktong oras po ngayon sa Los Angeles, California ay alas 7 na po ng gabi. Kasama pa rin po natin syempre si Attorney Dennis T. na nasa kabilang linya. Attorney, hello, nandyan ka pa? Oo. Gising na gising pa. Kahit nakalimutan ko maggawa ng... Okay mga kababayan, kanina po syempre dinidiscuss namin ni Attorney D yung tungkol po doon sa TPS na tinatawag or yung temporary protected status na pinapanukala nga po ng Amerika na pinagdadasal po natin na sana po maisulong po. Ano po. At Attorney, yung TPS, meron ka na bang mga nabigyan na ng TPS ang Amerika before? Oo, kagaya nga ng diniscuss natin kanina, yung Haiti, isa yan, Somalia. Yeah, bukod sa Haiti, yes. El Salvador, Honduras, yung mga Latin American countries na kung saan magulo. Anyway, yung mga nakikinig natin, paalala natin uli, kaya natin dinidiscuss yung mga bagay na ito para may kaalaman naman tayo kung anong nangyayari. Oo. Imagine kung nagkukwentuhan kayo about immigration, about typhoon, and then hihirit ka na, pero sana i-declare na under temporary protected status yung Pilipinas para mabilis yung kamag-anak natin. E di, smart ang dating mo. At yung mga kausap mo, ano yung temporary protected status? So, for the information of the public, that is the reason why I'm discussing it right now. And going back to your question, of course, palaging mayroong oppose. Lalo na yung mga conservative pagdating sa TPS kasi na-extend yan. Kaya nga sinasabi kong potential na maganda kung ito may pagkakataon tayo na ma-declare under TPS. Kasi let me give you a trivia, ha? Alam mo ba kung sino ang mga Liberian? Hindi librarian, ha? Liberian. Yeah, sagot ko sana librarian. Yan. Yung mga ating mga tagapakinig, kung mag-stay sila pala. Liberian. Liberian, oo. Yung bansa na Liberia. Okay, yeah. Sa Africa ito. Oo. Noong 1991, dahil meron silang civil war doon, nag-grant ng TPS status yung Liberia. So yung mga Liberian, they were able to stay here and was able to get a work permit. You know, up to now, nandito pa rin sila. TPS was granted 1991. Ano na ngayon? 2013. More than 20 years na sila dito. Dito na lumaki yung anak nila. Oo. Although, nilift yung TPS nila later on, kaya lang yung mga school na presidente, George Bush, si Obama, hindi pa rin nila pinapauwi yung mga Liberians under the deferred enforced departure. Hindi pa rin sila pwede pauwiin. Meron pa rin silang permit work. So ngayon, ang question dyan, they've been here for more than 20 years. Dito na lumaki yung mga anak nila. How can you send them back to Liberia? So, more or less, magiging permanent na yung Liberians dito na nag-a-avail TPS. I know. Sana nga, pagdasal natin. Of course, nanggagalit yung mga conservative na sasabihin nila kasi that is illegal na kumbaga you circumvented the immigration law. Na they were able to stay here, imagine, for 21 years. More than 20 years under TPS and then delayed departure. So, attorney, kasi syempre marami sa mga Pilipino rin, mga kababayan natin nagtatanong para saan itong
ginagawa ng Amerika nito na pagtulong sa Pilipinas. Marami nagtatanong na meron kayang ibang motibo itong bansang Amerika sa ginagawa. Kasi talagang masyadong napakasigasig nila na tumulong ngayon sa Pilipinas. Sa palagay mo, meron kayang ibang motibo ang Amerika? Mukhang lalabas yung pagka-aktivista mo, ha? Hindi. Iniiwasan ko. Yung mga protest days mo sa Benjola. Napapag-usapan lang ato. Kasi syempre, alam mo naman nung time ni dating President Cory Aquino napaalis yung base militar sa Pilipinas, 'di ba? Isa doon sa sinasabi nila na kung bakit na kailangan bukod doon sa pagmamanipulate doon sa sa mga Pilipino, at the same time yung pagiging tuta daw tayo yung gobyerno ng Amerikano, yung tinatawag na meron daw mga natagpuan ng mga toxic waste doon sa mga base militar ng Amerika, kaya isa daw po 'yon sa naging dahilan kung kaya pumutok yung Mount Pinatubo, 'di ba? Pinasiklab nila yung issue na 'yon. Kaya isa 'yon sa mga naging dahilan kung bakit talaga napaalis yung base militar. Pero syempre, alam mo, meron akong isang client na yung anak niya, nagkukwentuhan kami nung nagpipirmahan na ng kontrata, and then isa-isang tabi nagkukwentuhan kami, and then of course wala siyang idea na reporter ako dati sa Pilipinas, na kumbaga meron akong konting alam kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. And then he mentioned about that was I think 4 months ago, na mention niya na meron balak ang Amerika na kuhanin uli or bumalik uli na maglagay uli ng base militar sa Pilipinas. Yun positibo. So, sa palagay mo, isa ito na way ngayon ng Amerika para makuha yung damdamin ng mga Pilipino para payagan uli sila na makapaglagay ng base militar? Hindi mo maalis yung isulong ng isang bansa kung ano yung tingin nilang maganda para sa kanila. Okay. So posible na merong I don't want to sound yung mga naalala ko nung college, yung mga aktivista, talagang galit na galit sila sa kung sino may nakaupo sa Malacanang tsaka sa Amerika, di ba? Pareho ng ng tono. Tuta ka ng kano. Every lahat ng umupo, tuta ng kano, ganito yan. Yung pangalan lang na iiba. Marcos, tuta, diktator, sista. Diba? Yan lagi sinisigaw nila Tapos nung naging si Cory na, Cory, tuta, diktador, pasista. Tapos pinapalitan, naging Ramos. So, same. Pero yun nga, Nancy, hindi mo maiwasan yung mga teorya ganyan. Siyempre, isusulong ng isang bansa kung ano yung mabuti para sa kanya. Oo. Yeah, I think ako bilang isang Pilipino, kasi nung nasa kolehiyo ako, syempre na kulangan din ng kakulangan. Siguro pagbabasa na rin. At na pukpok yung utak ko ng isang uri ng ng tawag dito. Ayun. Labas mo yan para malaman natin ang history mo. Where are you coming from? Galing ako na Adamson, yun lang. Anyways, nung time ko kasi,
merong mga grupo talaga na meron kang bawat Pilipino naman, 'di ba? Bawat isa sa atin, kahit na sino, merong isang grupo na talagang nagbibigay sa iyo ng yung nagbubugso yung damdamin mo. Ano bang tawag doon? Nagpupuyos yung damdamin mo every time na every time na maririnig mo yung issue ng katulad ng yung base militar, mga ganun. So ako ang nangyari sa akin, natuon talaga ako doon sa ano na yon, sa paniniwala na hindi kailangan ng Pilipinas yung base militar sa yung yung US military bases sa Pilipinas, 'di ba? And then hanggang sa napaalis nga sila. And then siyempre, tumatanda ka na, nakikita mo yung bawat sulok, yung bawat explanation ng bawat issue, di ba? So, naintindihan ko na bakit kailangan na merong ganito at bakit kailangan na merong mga Amerikano sa Pilipinas at bakit ang gobyerno ng Pilipinas kailangan dumepende sa isang bansa, di ba? Yung base militar ng US, kasi para sa akin ngayon, yung issue kung meron man na plano ang Amerika na maglagay uli ng base militar sa Pilipinas, para sa akin siguro mas magiging more beneficial sa Pilipino, sa Pilipinas yung paglalagay ng base militar ulit sa Pilipinas. Kasi kung maalala mo yung issue ngayon ng China, binubuli tayo ng China, 'di ba? So parang I don't know, siguro once na nagpakita ng pagkagusto uli yung Pilipinas na makabalik yung mga Amerikano doon, posibleng matakot tong China na magbanta uli na hawakan yung mga islands ng Pilipinas. Mm-hmm. Well, naman yan dapat kung papasok sa isang treaty o sa isang agreement yung dalawang bansa, the Philippines must make sure, yung government of the Philippines must make sure na mutually beneficial yung treaty. Oo. Kasalanan na natin kung mag-agree tayo sa isang bansa tapos hahayaan natin na maging one-sided. Yeah, siguro kailangan lang, pag if ever na papayagan uli ng Pilipinas yung base militar sa Pilipinas, kailangan lang na plantsahin yung mga batas, hindi ba? Na kailangan i-explain sa taong bayan kung ano yung magiging epekto nito, kung ano yung magiging benefits sa mga Pilipino, sa mamamayan nung isang bagay na dinesisyonan para sa bansa. Tapos attorney, kasi dati meron akong naalala na news, and I think credible yung news na yon, at makikita mo rin kung magre-research ka online, no. Yung tungkol doon sa bago na paalis si Marcos. I mean, bago nawala si Marcos. nung 1987 kasi merong lumabas na or kailan lang, pero yung date na sinasabi na merong na-discover by a certain professor from White House na yung isang white paper talaga to, tungkol dun sa sinasabi na ready na i-dig i-explore ng US yung pagdidig ng mina na tinatawag, yung mineral na tinatawag yung hydrogen gas, na sinasabi kasi ang Pilipinas ang bansang Pilipinas ang pinaka may malaking deposit ng hydrogen gas sa buong mundo. And yung hydrogen gas kasi yung oil kasi mawawala na yan in the future So ang mangyayari, ang magiging kapalit nung oil na ginagamit ngayon sa mga sasakyan para tumakbo yung mga sasakyan, itong hydrogen gas na kumbaga maano din sa kalikasan.
Pero ito, US scientist yung naka-discover nung na mayaman ng Philippines sa hydrogen resources. Oo. Yes. Kala ko Filipino scientist eh. Naalala ko yung Filipino scientist nasa Philippines ako eh, naka-invento daw ng kotse na tumatakbo sa tubig. Tumatakbo sa tubig. You don't need gasoline. Ang imbes na gasolina ay tubig daw. I don't know what happened. kung ano nangyari sa invention niya. Oo. So, yun lang. Naalala ko lang. Ayun. At, tsaka may proposal kasi na lumabas based din dun sa white paper na 60-40. Kumbaga, yung US, yung mangunguna dun sa paghakot ng mga and then walang gagastusin ng Pilipinas base dun sa papel na isinususog ng 1987 between Marcos government and the US government. Pero this has been shelved. Nawala si Marcos, nawala na yung deal. Nawala na yung deal. So posible kasi yung Amerika madami siyang concerns madami siyang kailangan. So ang it's up to us na yung Philippine government make sure na tama na yung ibang bansa coming in to rape and pillage kasi trabaho na ng senador at congressman natin yan eh. So yung gasain yung bansa natin. So kasi ang parang nangyayari ang bansa natin parang gusto or ang gobyerno natin parang lang talaga parang tumanggap bakit alam naman ng lahat ng Pilipino ng gobyerno na mayaman sa minerals yung ating bansa, 'di ba? Sa ginto, sa kung ano-ano pa. Walang dapat kasi 'di ba dapat magkaroon ng ng grupo na talagang magsusulong na idig natin kung ano yung meron tayo kasi mas mayaman pa siguro tayo kaysa sa ibang bansa sa Middle East, 'di ba? Kung talagang pagtutuunan natin ng kung merong sistema talaga yung gobyerno na i-discover kung anong meron tayo sa Pilipinas. Oo, pero yung sinasabi mo na 60-40, 60% mapupunta sa Amerika. Alam mo, okay na yun eh. That's a good deal. Kasi una-una, wala naman tayong technology. Ang question lang dyan, gaano katagal? Hindi dapat in perpetual yung kontrata. And then, the important thing there is kahit na 60-40, yung transfer of technology. Magharap sila ng mga Filipino scientists, hindi yung i-inventohin yung sasakyan na tumatakbo sa ang gasolina tubig, yung talagang magagamit, yung talagang mayroong sense. And then later on, tayo na mag-operate. Oo, that's kahit yung misis ko, sometimes she's asking kung bakit tayo nandito sa Estados Unidos. You know what? For so long, nung mga unang panahon, inabuso tayo ng mga Amerikano, kinuha yung natural resources natin. And now we are here. What we're doing is we are learning, we are trying to learn sa technology nila, kung ano yung skills nila. And then, later on, we come back to the Philippines at kung ano may natutunan natin dito, ituturo natin dun sa mga kapwa natin na nasa Pilipinas. That's the way to do it eh. Kung sila'y nagnanakaw sa atin, di punta din tayo dito at magnakaw din tayo. Ganun na lang. Yun ang importante, matuto ka. Hindi yung hayaan mo na lang sila na sila palagi yung kabig. Dapat kumakabig ka din. Mutually beneficial sa both sides. Okay. So, attorney, yun. Balik tayo dun sa pinag-uusapan uli natin kanina.
yung mga para sa kapakanan ng mga late na nag-open ng kanilang podcast Pilipinas. Pakibanggit uli yung mga kababayan natin na pwedeng magbenepisyo sa isinusulong na panukalang ito. Oo. So kanina yung diniscuss natin yung posibleng mailagay tayo sa under temporary protected status para sa late na nag-tune in o doon sa iba na ipinorward na sa bandang huli na lang yung papakinggan nila. So, bibigyan namin kayo ng summary kahit na ipinorward yung podcast. We were discussing TPS kasi mahalaga na pag-usapan para sa kaalaman ng komunidad, mga Pilipino, no? Kapag tayo katulad ng Haiti, dahil sila yung noon, kapag tayo nabigyan ng temporary protected status, ang mga Pilipino dito na walang papel ay papayagang mag-stay dito. Primarily 6 to 18 months. Pwede sila magtrabaho, gawa ng hindi makatao na pauwiin sila sa bansa na hindi kaya ng pamahalaan na alagaan at kupkupin sila. So, kung mabigyan tayo ng TPS, mainam yan doon sa mga taong walang tamang papel para makapagtrabaho ng maayos at makatulong sa kanilang mga naghihirap na pamilya sa Pilipinas. Sinight natin yung Liberia, yung bansa ng Liberia na who went under TPS in 1991, in-extend up to now, they're still here, they can still work. Posibleng mangyari sa mga kapwa nating Pilipino na nandito ngayon. So ulitin natin na hindi pa available itong hindi pa. Ang available lang ngayon na relief yung extension ng filing nung mga nandito na turista, specifically yung mga non-immigrant status na hindi makauwi sa Philippines. So, kahit nag-overstay na ng konti, pwede pa rin mag-apply ng extension. And then, the other one is expedited processing ng mga papers. Mas mabilis yung pagproseso. Ayun. Sana po yung mga nakikinig sa atin ngayon na syempre importante sa kanila na malaman kung ano talaga tong TPS na ito. Sana po naiintindihan nyo kung saan po papunta itong panukalang ito na galing po sa USCIS. At Attorney, maraming salamat sa pagtalakay ng issue na ito. At punta naman tayo sa Pilipinas. Yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, katulad ng bukod dun syempre sa nakaraang bagyo, yung PDAF, yung pork barrel sa Senado. Anong latest sa'yo? Oo, ako sa akin, since first year sa law school under constitutional law, malinaw naman yung sinasabi ng Constitution eh. The legislature will legislate. The executive will execute. Ang nangyari sa PDAF is inabuso. Yung legislature hindi na nagle-legislate, nakikialam na sila sa pag-execute ng batas. Anong batas? Yung General Appropriation Act. So, may say na sila ngayon kung saan mapupunta yung pera. Kaya tama lang yung desisyon ng Supreme Court. Ang problema lang sa Supreme Court natin pasway-sway ng desisyon, di ba? Yung tama kahapon, mali na ngayon. Bukas tama na naman 'yan. Napansin mo yung Supreme Court natin? Hindi kagaya dito sa United States. Firm sila. Pag sinabing SC ruling, talagang final. Oo, at hindi basta sa ihip ng hangin padepende yung desisyon. So, like before, PDAF, daw yun? Hindi raw illegal. Ngayon, illegal. Unanimous pa yung 1401. May isa lang nag-abstain, pero all the 14 justices declared the PDAF na illegal. Oo. Sa tingin ko, kung hindi naalis si Supreme Court Chief Justice Corona, tingin ko ang ruling ng SC yan illegal yan
Okay yan. Oo. That's how it is. Sabi nila, yung Supreme Court is the last bastion na you can have a corrupt legislature sa Philippines, a corrupt executive, pero yung Supreme Court, yan ang hindi madali iswe. Pero of course, we don't believe that. No? Based on their rulings, iba-iba, depende kung sino yung nakaupo. So, but right now, let's focus on the past. Yung decision ng Supreme Court is tama. Ang trabaho ng legislature is during the deliberation of the General Appropriation Act, doon nila sabihin lahat ng gusto nila sabihin. Once ma-legislate na yung Appropriation Act, then wala na silang say. Yung executive na ang mag-execute ng Appropriation Act. Yeah, tama. Tsaka dapat kung tapos na sa level nila, wala na. Dapat din na nila pinag-uusapan. Wala na, oo. Ang problema is, may nakaalat sila sa kanila na magkano sa senador? 200 million ba? 200 na million. Discretionary fund. So, pwede nila i-alat kung saang program nila gusto ilagay. So, mali talaga yon. Oo. So, congratulations sa Supreme Court. They got it right this time. Yeah, good job. Yeah. Alam mo, meron akong nakausap na, nung nasa Senado kasi ako, meron akong, syempre, mga kaibigan na wala na rin sa Senate na dati silang nagtatrabaho under ng office ng mga senador, right? So, lately lang meron akong nakausap na talagang nung time niya talaga na nasa Senado siya, solid siya, talagang, ang boss ko, ano yan, straight yan. Pwede mo bang pangalanan? And, hindi mo na. Sabi niya, straight yan. Talagang kahit sa Facebook postings niya, talagang pinaglalaban niya, pati yung color na yellow. Pero after nang lumabas yung pork barrel issue na to, 3 weeks ago, nakausap ko siya. Actually, nandito na rin siya sa Amerika eh. He's been working here for, like over 5 years. And sabi niya, kaya pala, yung boss ko dati, tatlo-tatlong, ang tawag dito? Foundation yung ganyan. Itinayo. Akala ko napakaganda ng layo niya yung pala ganon. So nawala yung belief niya sa mga politiko talaga, yung sa gobyerno natin ngayon. Teka, senator and knowing hindi hindi pa. Kasi kung senador yan, ang ano ko dyan, hula ko si John Osmeña. Kasi yan lang ang nagpa-foundation sa kanyang mukha bago mag-appear. Ay, hindi. Meron pang isa. Si Maceda. Hindi, pero hindi. Bukod sa kanya, meron din. Oo. Hindi, parang si Angara rin yata, meron. Hindi. Yeah, I think sila mga naka-foundation. Sa bagay, kahit si Chis Escudero, mapapansin mo, mukhang naka-foundation siya pag nag-a-appear sa Oo. Lahat sila may foundation. Lahat sila may foundation, actually. Pero, syempre, yung iba, tago. Intriga na yan. At tanong ngayon dyan, Nancy, ngayong wala ng PDAF, wala ng 70 million per congressman, 200 po per senator, tatakbo ka pa ba? Hindi na. Hindi, tatakbo ka pa rin. Tatakbo ako. Siyempre, malinis na yung politika sa atin. No, it's not. Isa lang yan sa racket nila. Madaming racket dyan. Kumbira ka naman. Nabawasan lang yung dilihensya. Oo. Nabawasan yung legal na dilihensya ba? Yung tinatawag. Very creative naman ang mga senators and congressmen natin eh. So, they'll find a new way. At bantayan. Lawyer ka talaga. Alam mo at kaliwat ka ng pasikot-sikot ng pero nagtataka ako, parang nila nababaluktot ang batas. Marami yung maraming nakakabaluktot ng batas sa atin eh.
Mataas. Yung iba, syempre, nasasampahan sila ng kaso, pero walang nangyayari. You know, dito sa US, syempre, pag merong nasampahan ng kaso, talagang sinusubaybayan hanggang sa makulong, hanggang sa masintensyahan ng parusa, di ba? Pero sa atin, parang wala eh. Parang pagkatapos ng issue, wala ka nang aasahan ulit. Puputok ang issue, di ba? Laki ng usapan tungkol sa issue na yon against this congressman, against this senator, pero after like couple of months, wala na naman. Oo. Alam mo, Nancy, naniniwala ako dun sa kasabihan na we choose the leaders that we deserve. Kung oras na ng sisihan, kung bakit ganyan ang mga politiko natin, kung ganyan, bakit ganyan ang ating gobyerno, harap lang tayo sa salamin, then you will see kung sino yung dapat sisihin. Oo. Tama. Pero ngayon, wala akong kinalaman kasi hindi ako So, collective yung guilt. Kasama tayo kahit nasa Amerika tayo. Oo. Unless we start to change, walang mangyayari talaga dyan, Nancy. Ay, no, tama. That's so sad. Mm-hmm. So, anyways, attorney, alam ko medyo gumagabi na dyan sa New Jersey, no? Pakakawalan kita again sa mga oras na ito. Pero babalik ka uli next week kasi alam ko nasa dugo mo yung pagtulong, no? Kahit hindi sa pamamagitan ng financial, pero nasa dugo mo yung pagtulong. Kahit pag-share ng iyong karunungan sa ating mga kababayan, babalik at babalik ka sa programa ko. Pero may assignment ka, ha? Ano yun? Next meeting natin sa podcast, ha? Listahan ng mga naka-foundation sa foundation sa Sige. Senado. Itatanungin ko si Marshall. Oo, maraming alam yon. Yeah, maraming alam yan si Marshall kung sino yung mga naka-foundation. Pero tama ka. Tama ka, may foundation si Osmeña, si sino pa ba yun? Si Magsaysay. Ayan. Anyways, attorney, maraming salamat. Alam ko na yung na-discuss natin ngayong gabi, marami sa ating mga kababayan yung matutulungan itong discussion na ito ngayong gabi. At maraming salamat sa iyong tulong. At alam ko din na ito ang unang diskusyon na merong isang katulad mo na nag-explain sa ating mga kababayan po kung ano ba talaga itong TPS, yung temporary protective status nga na ipinapanukala nga po ng USCIS. So mga kaibigan, hindi pa po available itong TPS na ito katulad po ng tinuran kanina ni Attorney Dennis D. So Attorney Dennis, maraming salamat sa iyo. Alam ka muna. Oo. Yung mga tagapakinig natin, yung mga may problemang legal, wag mawala ng pag-asa. Kaya diniscuss natin yung posibleng TPS kasi nag-stall yung iniintay natin na immigration reform law. Mm-hmm. So, kung hindi uubra dito, alam mo naman ang resiliency ng Pilipino, maghanap ng ibang solusyon. And this is possible solution kahit na temporary lang para sa mga kababayan nating may legal na problema. And again, I would like to ask our listeners, kung meron po kayong problemang legal, please consult a reputable lawyer. Marami naman ho dyan na hindi kailangan magbayad para lang tulungan kayo. Kung impormasyon lang naman ang kailangan, meron pong mga abogado na magbibigay sa inyo ng impormasyon na libre. And then, kung sa immigration po ang inyong tanong at gusto nung mag-research ng sarili ninyo, there's always a danger na mapunta kayo sa maling website kung gagamitin niyo yung Google. If you want to do your own research, magsimula po kayo sa uscis.gov. Yan po ang official website ng immigration ng USCIS.
Anyway, kaya ako nakwento yan. Closing ka tayo, no? Hirit pa ako, Nancy. Sige. Meron akong kaibigan ni Mrs. na gusto niyang mag-citizen. Mm-hmm. So, nag-Google siya, sinearch niya immigration, citizenship. Mm-hmm. Ang daming lumabas na website. Meron siyang click na isang website, mukha namang nakalagay us-immigration.com. Mm-hmm. So, tapos yung itsura ng website parang legitimate. Mm-hmm. Yung mga ganitong website, tutulungan nila kayong mag-fill up ng form, but she was charged $200 for it. In the first place, yung forms, libre lang po yan. If you go to uscis.gov. Mm-hmm. Next day, sabi ni Mrs., nung nag-apply ako ng citizenship, wala akong naalala ng binayaran via credit card online. Mm-hmm. Sabi ko, patawagin mo sa akin. And then then we ask her na ipa-cancel kasi wala naman bayad yung mga forms. So, warning, madaming manloloko ngayon. So, if you want to start, a good place to start is uscis.gov. Lahat ng information about immigration ay Okay. So, Attorney, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Siyempre, bukod, maraming, ako rin, hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula, if ever na kailangan ko ng mga detalye patungkol sa pag-apply ng kahit na anong tawag dito status sa USCIS. So narinig niyo po mga kaibigan yung kailangan niyo pong gawin. Sabi nga ni Attorney, you need to start typing USCIS sa inyong search engine para hindi po kayo maligaw ng mga website kasi marami talagang gumagawa niya na kung saan kayo dadalhin, you need to give your account number or your debit card number, right? Maraming ganyan, di ba? Yes. Yeah, oo. So, tsaka pinakamaganda, i-search niyo yung website ni Attorney. Attorney, ano uli yung website mo? Plugging na, oo. Siyempre, oo. No, they can go to Podcast Pilipinas kasi nandun yung link ng aking website. Kung gusto nyo naman dumiretso, it's ddYlaw.com. ddYlaw.com. O tawagan ninyo si Nancy anytime. Ang aking paralegal. So, Attorney, maraming salamat talaga. Nagpapasalamat ako na pinapaunlakan mo pa rin yung pangungulit ko sa'yo every week. Pero alam ko naman na ang iyong puso para sa ating mga kababayan na gusto mo rin talagang makatulong, i-share ko ano yung nalalaman mo at malaking bagay ito para sa ating mga kababayan na talagang yung kailangan ng isang katulad mo na hindi na nila kailangang mag-inquire pa sa iba't ibang law offices para malaman yung isang term mula sa USCIS law, right? So, ito po, libreng-libre po yung mga impormasyon na ibinibigay sa inyo ni Attorney Dennis. Hindi na po kailangan magbayad. So, ayun po, pumunta lamang po kayo sa kanyang website o kaya, kung meron kayong mga tanong, ayaw niyong dumiretso sa kanya, i-PM niyo po ako, ililink ko tayo. Ililink ko pa rin po kayo sa website ni Attorney Dennis D. Dahil siya lamang po at hindi po ako yung pwedeng makasagot ng inyo pong mga katanungan tungkol sa US immigration. So, Attorney... Invite mo sila sa next podcast natin. Interesting ang didiscuss natin, yung pagpapakasal ni Freddy Aguilar. Sige. Ay, nabasa ko yun kanina. Sa totoo lang. Showbiz. Ang galing, no? Anyways, sige, pag-uusapan natin yan. Inimbitahan ko po kayo. Abangan nyo po next week. Si Attorney, maglalaan niya ng mga... Attorney, meron pa special doon? Love natin yung detalye. Oh. Hindi. Ano yan eh? Love story nila yan eh. Titingnan natin kung ano talaga yung mga konkretong detalye para dyan. Salacious details.
Tama. So, anyways, Attorney, maraming salamat uli. Salamat. Ang buong pamunuan ng Podcast Pilipinas nagpapasalamat sa iyo. Siyempre, ina-appreciate din ng mga miyembro ng New Hope International Church Center yung presence mo dito sa Podcast Pilipinas kasi marami yung nakikinig talaga ng mga miyembro at marami rin yung natutulungan mo sa mga binibigay mo mga impormasyon sa ating mga kababayan. So, again, maraming salamat. Okay, so mga kaibigan, iyan po ang mahigit isang oras nating talakayan tungkol po dito sa ipinalabas po na panukala ng USCIS tungkol sa Temporary Protected Status o yung TPS na tinatawag. Katulad po ng sinabi ni Atty. D. kanina ay hindi pa po available ito para sa ating mga kababayan. Pinagdadasal po natin na sana nga po maisusog at gumawa rin po ng aksyon itong gobyerno ng ating pamahalaang Pilipinas para ma-avail po ito ng ating mga kababayan. Na alam po natin na malaking-malaki yung maitutulong nito rin sa ating mga kababayan at syempre para sa ating bansang Pilipinas po na bawat dolyar po na naipapadala sa Pilipinas, malaking bagay po yun. Para maangat po yung ating ekonomiya at makatulong po sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. So, sa mga susunod pa po na mga impormasyon, sa mga latest information tungkol po dito sa TPS na ito, syempre, asahan nyo po na nandito po kami, si Atty. Dennis D. na nakalaan po na ibigay ng libre na mga impormasyon para sa inyo pong lahat. So, until next Monday po, mga kaibigan, abangan nyo po, sabi nga ni Atty. Dennis D., abangan nyo yung yung tungkol sa pagkakasal ni Freddy Aguilar. Anyways, I'm serious, tatalakayin po natin yan. Tingnan po natin kung saan tayo mapupunta sa issue na yan. No? Hanggang sa muli po, sa susunod na Lunes, dito po lamang sa podcastpilipinas.com/Nancy po. Ang programa pong ito, Aksyon, Serbisyong Kababayan, ng inyong likod, Nancy Esguera. Thank you po. Silang ka sa mundong ito.